Sumugod sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo para ipakita ang kanilang suporta sa naging deklarasyon ng SC na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kasabay po dito, naghain din sila ng petisyon para ipakontempt ang ilang mga bumabatikos at nagbibigay ng negatibong reaksyon sa desisyon ng Supreme Court. At kaugnay niyan, inihirit din nila sa SC na maglabas ng desisyon ang katasasang hukuman laban sa mga individual na patuloy na kumukwestiyon sa integridad nito. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads! Yes, nagpahayag nga ng suporta sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo. Kasunod na rin yan ang mga natatanggap na batikos ngayon ng Supreme Court dahil sa inilabas nilang desisyon na nagdedeklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Liwasang Bonifacio, nagmarsya papunta sa harap ng Korte Suprema sa Maynila ang iba't ibang grupo. Kabilang ang mga miyembro ng Citizen Crime Watch, Duterte Youth Party List at may kasama rin sila na grupo ng mga abogado. Ito'y bilang pagpapahayag ng suporta sa Korte Suprema na naharap sa mga batikos. Kasunod ng desisyon na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate nila hindi patas ang pagbatikos sa SC dahil sa inilabas nitong desisyon. Dahil rito, misnula kasi umanong nami-mislead ang publiko sa tunay na papel ng hudikatura sa pamahalaan. Kaya bilang mga officer of the court, sa tingin nila dapat silang tumindig at idepensa ang SC. Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Sabi ni Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, kung titignan ang ponente o nagsulat ng desisyon, si Justice Marvic Leonen na appointee pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. It's not just a regular filing. It was already decided by the highest court of the land. So, hindi mo dapat banatan ng Korte Suprema. Nakita naman ninyo yung bagong appointee ni Pangulong Bongbong Marcos. He's just here for 2 months pa lang as justice. Yung appointee ni Pangulong Aquino, matagal lang nandyan. He was the ponente. They all had a unanimous decision that impeachment proceeding was unconstitutional. Kasabay nito, naghain din sila ng petisyon para ipakontempt sina Congressman Percy Sandanya at political columnist na si Richard Heydarian. May bukod na petisyon din sila laban kay Secretary Larry Gadon dahil sa mga negatibo nitong komento sa SC. Hiniling din nila na maglabas ng cease and desist order ang Korte Suprema laban sa mga ito at pagpaliwanagin sila ng Korte. Bago naman mag-alas 12 ng tanghali kanina ay kusa ring nag-disperse ang mga nasabing grupo at umalis na rin sa harap ng tanggapan ng Supreme Court dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, linawin natin itong kahilingan ng ilang grupo. Ano yung ibig sabihin na cease and desist order para kanino? Yes, Alex, yon ay para mapigilan yung mga nabanggit natin na individual, sila Secretary Larry Gadon, sila Congressman Sandanya at yung political columnist na si Richard Heydarian sa kanilang paglalabas ng mga negatibong komento laban nga sa Korte Suprema kasunod nung inilabas nilang desisyon. Okay, ano ang sabi ng Supreme Court? Meron bang gagawin na talakay tungkol dito sa inihain nilang contempt cases laban doon sa tatlo? Sa ngayon, Alex, ay wala pa sapagkat kaka-file pa lamang yan at yan ay iraraffle pa kung saang division ito ng Supreme Court mapupunta. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan po sa katasasang hukuman.